What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na galing sa Laguna. Pinalalamove lang po ito mga idol at 3 piraso po ito. Sabay-sabay po natin gawin. Magawa kaya natin ang 3 piraso. So halo-halo na po ang problema nito. Ayan, so 3 piraso nga siya at nakatape pa siya. At tingnan natin. I-check po natin isa-isa kung ano ba ang problema dahil sinulat na po pala dito sa ibabaw. Ayan mga idol. So tanggalin muna natin para madali po natin malaman kung ano ba ang problema. Yung isa Redmi Note 8 2022 bootloop daw at ito namang isa mga idol nasunog po ang charging port. Ayan mga idol, i-check natin. So tingnan natin kung talagang nasunog ba talaga at ayan nung inangat ko po yung tape mga idol kitang-kita nga po yung nasunog. Naiwan po sa ilalim. Ayan may lawit po na natira. So ibig sabihin talagang nasunog po ito dahil ayan kung napapansin niyo po may mga sunog-sunog pang naiwan sa charging pin. Plastic po yan mga idol sa mga gilid-gilid na lusaw po siya. At ito namang isa mga idol Samsung G7 nag-colored po ang screen. Kaya ayan tingnan din po natin mga idol kung talagang yun ba ang tama. So possible na LCD po ito dahil OLED screen po ito kapag nadidiinan or nababasa ay nasisira po yan. Ayan i-check na po natin at kung napapansin nyo mga idol kapag dinidiin ko yung taas nag-green-green nga po ang display. So possible mga idol na may tama po ang LCD. Kapag mga ganitong problema mga idol sa mga Samsung lalo na kapag nababagsak or nababasa ay hindi po yan masusolusyonan at talagang papalitan po yan. At ito namang isa mga idol Redmi Note 8 bootloop po ang problema kapag nakasaksak nagagamit daw. At ayan i-check nga natin at kung napapansin nyo mga idol meron pong laman ang pinaka battery na ayan sinubukan ko po siya i-charge para ma-check natin meron pong 79% at kapag i-open naman natin ayan bigla pong nalulubat. So ayan na-check na po natin yung 3 mga idol at unahin po natin itong isa. So sana magawa po natin lahat para matuwa naman ang may-ari. Ang unahin po natin ay yung nasunog ang charging port. So madalas dito mga idol kapag na-overcharge or talagang magdamag mo charge ay nag-iinit po ang pinaka-charging pin at masusunog po siya kapag overcharge na. At kung napapansin mga idol pingas na po talaga ang pinaka-charging pin. Kaya ayan tanggalin na po natin yung takip. So, ito po yung medyo hard gawin mga idol kaya unahin natin ito para magawa natin ng normal. Una tanggalin natin yung takip mga idol. So nahirapan po tayo mag-angat ng takip nito kapag mga ganitong unit ay talagang matigas po ang pinaka-adhesive. Kailangan po natin gumamit dito ng lacquer, thinner, pampalambot po ng dikit. At bago tayo magpatuloy sa video, shoutout muna tayo rito. Ayan lahat. At sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout po sa inyong lahat. At sa gusto pong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan mga idol, naangat na po natin yung pinaka-back housing or yung back glass. Sobrang tigas po nito mga idol at kailangan natin ingatan dahil glass po ito at kapag nagkamali ka dyan, abuno ang aabutin. At ayan mga idol, dito na po natin baklasin sa pinakababa. So hindi na po natin alisin ang battery dahil lubat naman ito mga idol at hindi po ito magka-problema kung charging port lang ang papalitan natin. At dito mga idol, ayan kung napapansin nyo po, kitang-kita po yung nabungi sa pin. So possible mga idol na nasunog po talaga siya kaya po siya nag-overheat. Kaya ang nangyari, ayan napingas po siya. At meron ako ditong original na charging board galing mismo sa unit. At ito po yung ilagay natin. Kitang-kita naman po yung diferensya na nabungi talaga yung isa. Pangmatagalan na po ito mga idol kaya kinuha ko po ito sa unit. Napatay pero good po ang pinaka-charging pin. Ito po yung gawa na pangmatagalan mga idol. Lalo na kung original po ang nilalagay. Talagang hindi po yan basta-basta masisira. At hindi pala pumasok sa butas ang charging pin dahil yung butas niya ay nalusaw din po. So tinanggal ko rin po yung mga nasunog or nagbara-bara kasi pag nasunog po yan mga idol talagang lalabas po at malusaw ang pinaka-plastic ng saksakan niya sa gitna. At ayan, so binalik ko na siya mga idol at naisalpak na natin at tingnan natin kung magcha-charge sabay ito. So hindi na po natin tinanggal ang battery dahil lubat naman po ito at hindi po ito magkakaproblema. At ayan mga idol, i-charge na po natin after natin napalitan. At ayan, 100% buhay pa ang unit niya. At buti na lang, hindi ito namatay dahil possible mga idol kapag na-overcharge po yan, kapag natamaan ang motherboard ay hindi po talaga yan mabubuhay or hindi mag-charge dahil pwedeng mag-short na po ang board. At buti na lang, doon lang po sa pinaka-charging port ang may tama, hindi sa motherboard. At tingnan din natin yan mga idol, i-charge
i-charge muna natin kung magkarga dahil meron na pong 1%. So yun po yung pinalitan natin, ang charging board. Nalusaw ang charging port. So next step po natin gagawin mga idol ay yung Redmi Note 8 na kapag naka-charge okay, pero pag tinanggal ay namamatay. So ayan, i-testing nga natin mga idol. So subukan natin i-charge kung tama ba ang sinabi niya. So meron pong 79%. So tingnan natin kung magtutuloy dahil yun po ang sabi, kapag nakasaksak gumagana. At dito mga idol namamatay po siya hanggang MIUI lang at bumabalik. So ayan, ang gagawin natin ngayon mga idol ay buksan po natin yung pinakalikod. At grabing dumi nito mga idol. So matagal na siguro ito sa casing at hindi natatanggal. At ayan, tanggalin natin yung back glass. Ingat-ingat din po kayo dito dahil glass po ito at kapag nabasag yan, another abuno ka. So gamit po tayo ng pangtastas mga idol at gumamit ulit tayo ng lacquer thinner. So yun po yung pangtanggal ko ng dikit. Kahit matagal na ito mga idol, yung dikit nito ay talagang kapit na kapit pa rin. Ayan, dahan-dahanan mo lang pagtastas baka mapunit mo yung pinaka fingerprint sensor. Ayan. At meron din yan flex LCD. Kapag natastas mo yan, magba-black out na. Kaya sa pagre-repair mga idol, doble talaga ang pag-iingat. At ayan, tanggalin natin lahat po ng screw. At dito mga idol, ang pinaka-main problem nito ay yung pinaka-battery fuse. Madalas nito kapag nababagsak ay nasisira. Kaya kung Xiaomi user ka, dapat mong ingatan na hindi mababagsak. Kung hindi man masira ang LCD, doon yan sa fuse. After 2 years, talagang magpapatay-patay na yan. Minsan nagagamit kapag nag-charge, minsan naman kapag nakaunang data, mamamatay. Minsan naman kapag nilalagyan ng SIM ay namamatay. Kaya tinastas ko po yung pinaka-tip or ibabaw ng battery dahil sa ilalim nun, nandun po ang pinaka-battery fuse. Ang kailangan natin mga idol, i-bypass po natin. Tanggalan natin ng fuse at ayan, gumamit tayo ng lead. Gumamit din tayo ng soldering iron at ayan, so hinangin natin ng gilid-gilid at ayan, matanggal na po yan. So kapag ginawa ito mga idol, kailangan pagdikitin natin or bypass po ang tawag yan. Tingga pa rin ang ginamit natin mga idol. Ayan, ang gilid-gilid yan, pagdikitin po natin para mag-normal talaga at back to kunat na po malubat kapag na-bypass na ito. At hindi po yan basta-basta lumulubo kahit ma-overcharge. At ito po yung fuse na tinanggal natin mga idol. At ang nagsisilbing fuse dito, yung pinakatingga na. So ground lang po yun mga idol. Recommended din po ang paggawa niya kasi marami na po tayong nagawa ng ganyan. Hanggang ngayon talagang makunat na rin po malubat ang battery kahit ma-overcharge ay hindi na po nasisira. Talagang back to normal na ang kanyang performance ng battery. Talagang masatisfied ka kapag ganito ang paggagawa. At ayan mga idol, ibalik natin yung fingerprint connection at nag-apply tayo ng T7000 para mabalik ulit ang dikit ng takip. So ayan mga idol, so na-solve na po natin agad sa ilang minuto lang. At ayan, so linisan din natin at mag-apply tayo ng guma para matuyo ang dikit at talagang kapit na kapit pa rin ang likod. At ayan, kanina mga idol, nung may charger, namamatay siya. At ngayon, wala na pong charger. Ito po yung problema niya, boot loop problem. At ayan mga idol, tingnan po natin, 100% nagtuloy na po siya na walang charger. At ito lang po yung tinanggal natin, ang battery fuse. At normal na rin po ang charging. Dito mga idol, kahit ma-overcharge ay wag po niyong problemahin dahil marami na po tayong nagawa dito. Normal naman lahat. At isunod din po natin itong G7 Pro mga idol. So ang problema naman ito ay green screen. So hindi naman po pinaliwanag kung ano ang nangyari, pero ito po yung sinulat niya mga idol. So basahin nyo na lang po. At yung pinisil-pisil ko po yung taas, ayan, nawawala-wala talaga ang display niya. So ano kaya ang dahilan? Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, may puti, minsan green. Original pa pala ang LCD nito at hindi pa napalitan. Kaya ang ginawa ko mga idol, binaklas ko siya. Baka magawan pa natin ng paraan at baka makuha sa linis. At ang ganitong model pala mga idol ay napakasilan din po alisin. Ang pinaka-LCD, kailangan natin gumamit ng lacquer thinner at init-initan natin. At ayan mga idol, siniksik ko na nga dito ang pinaka-pantastas. At ayan, ginamitan ko rin ng thinner ang bawat gilid at mahirap din ito talaga gawin or baklasin mga idol. Kaya minsan mangangamuti ka dito kapag hindi mo ito kabisado. So ayan, budburan nyo lang po ng mga thinner yan mga idol. Hindi naman po yan basta-basta masira. Lalo na kung original pa talaga na hindi pa napalitan. Kung ganitong LCD mga idol ay talagang mabaklas mo ng normal at hindi talaga masisira. At ayan, nung nabaklas ko na nga mga idol ay nakita ko po nakalawang po ang ilalim. So possible na nabasa ito. Kaya yun po ang dahilan kaya po siya nag-green screen. So ang ganitong problema mga idol sa mga Samsung ay hindi na talaga yan nasusolusyonan kapag green screen. Ang kailangan dyan mga idol ay papalitan po ng LCD. Ayan, kitang-kita po yung kalawang sa LCD na namuti-muti na. At ayan, nung tinanggal ko siya mga idol at sinubukan ko siya ulit, baka maghimala pa. Baka mamaya natuluyan natin. At kung napapansin nyo mga idol, nag-green pa rin
rin siya. Ganun pa rin, walang pagbabago. So nalinis ko na yung LCD, nalinis ko ng connection, ganun pa rin. So next step po natin gagawin mga idol ay mag-test po tayo ng LCD, baka doon lang ang tama. So madalas naman mga idol kapag green screen sa Samsung ay nasa LCD lang. At ayan, kung napapansin niyo po mga idol, kapag dinidinan ko po yung taas ay nag-green talaga siya at malabo po ang display. Kaya ayan, testing natin ang bagong LCD mga idol. Tanggalin muna natin so hindi na po talaga ito ma-repair kapag nababasa. Kaya ingatan nyo, mabasa ang inyong mga cellphone dahil ulit ito mga idol kapag napapasukan ang flex or yung pinakagitna niya ay talagang ang mangyayari ay magbiblink na. So ayan, tinesting ko ng brand new LCD na original. So tingnan natin kung katulad pa rin ba sa dati na nag-green screen. At ayan mga idol, kung napapansin niyo po, malinaw po ang pinaka-display. So dito mga idol, kitang-kita naman po yung mga namuti sa LCD sa baba. Kaya hindi ko na lang po ni-repair, nilinis ko lang at nung ganun pa rin na green screen pa rin ay talagang hindi ko na po ginawa. Baka pag nagawa rin natin ito ay babalik po ang tama. At dahil malayo si sir ay kinumbinsi ko po siya na palitan na lang ng LCD dahil sira na po talaga. At ayan, inopen ko siya mga idol at tiningnan ko kung magta-touch ba siya dahil hindi po natin nasubukan bago natin ilagay. So kailangan natin i-testing muna ang LCD bago ikabit. At ayan, kung napapansin yung mga idol, nagta-touch naman po ang screen, wala na pong problema. At ayan, para ma-check talaga natin kung good ba ang LCD na ginabit natin, ayan, denial po natin. So lalabas po yung ganito mga idol. At ayan, sundan lang po natin yung green at kapag nag-complete yan at hindi nawawala ay ibig sabihin sira. At kapag nawawala, ayan mga idol, normal po ang touchscreen, wala pong problema. So ibig sabihin nasa LCD po ang. At sa portion na ito mga idol ay kinausap ko po pala muna ang may-ari ito kung papalitan niya o hindi. Kaya ang LCD hindi ko muna kinabit sa frame. At ayan, yung una natin ginawa kanina, i-check na natin yan kung nagdadagdag na ba yan. At ito yung pangalawa kanina mga idol, yung Note 8. So normal na po, wala na pong problema. At yan, i-check natin doon sa tunog kasi kapag pinapatugtog yan at naka-high ang volume ay namamatayan. At ayan mga idol, normal pa rin, wala na pong tama ang pinaka-system niya. So hindi na po yan mamamatay mga idol kahit anong gawin, kahit ma-overcharge pa yan. At itong isa mga idol, ayan, meron na pong 51%. So ibig sabihin hindi na damay ang motherboard. At ayan, tinanggal ko na po yung mga guma mga idol. Pumayag pala si sir na gawin na rin ang G7 Pro. Kaya yan, dinikit ko na po siya kasi ang kailangan lang niya dito yung files kapag hindi daw mabura ay ipapagawa niya. At ayan, nasolve ko po yung tatlo mga idol. At grabe, maraming salamat sa nagtiwala nito. At grabe ang tiwala ni sir sa atin dahil napanood po ang ating mga video. At sa mga gustong magpaayos, mag-PM lang kayo sa aking FB page, Julfon TV Official New Feeds. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood.